Noong gabing iyon, ang ulan ay mahinang bumubuhos. Kumakatok sa bubong na parang hiwa-hiwalay na tibok ng puso na nagpapatingkad ng kawalan sa lumang bahay. Pumasok si Alt sa sala at agad na napatingin siya sa isang tanawin na hindi niya inakalang makikita. Ang lalaking dati niyang tinawag na asawa, si Rico, nakatayo roon, malamig ang mukha. Kasama niya ang isang babaeng hindi kilala. May marangyang aura, hawak ang isang batang 5 taong gulang. Walang bati, walang simpatikong sulyap, inilapag ni Rico ang isang bundle ng papeles sa mesa. Lumapit si Alf, malamig ang tingin. Ito ay mga papeles ng diborsyo. Ngunit nakakatawa, hindi pa ito notarized, hindi pa legal. Parang isang palabas lamang ang itinatanghal ni Rico upang ipakita ang kapangyarihan kahit labag sa batas at sa pagiging mag-asawa. Alf, dito nagtatapos ang lahat, sabi ni Rico. Pantay ang tono, tila nagbabalita lamang ng isang malinaw na katotohanan. Bumaba ang ulo ni Alf, titig sa bawat linya ng nakalimbag sa papel. Bawat salita ay tila malamig na punyal na tumusok sa puso niya, ngunit hindi siya umiyak. Walang pakiusap, walang sigaw. Nilagdaan niya ang pangalan, mahinahong inilapag ang panulat, huminga ng malalim at lumabas ng silid. Nang magsarang pinto, naramdaman ni Alf ang pagbabago sa hangin, parang isang bagyo ang tahimik na nabubuo. Alam niya na hindi ito katapusan, kundi simula ng isang serye ng mga pangyayari na hindi inaasahan ng pamilya ni Rico. Sa dilim na maulang gabi, pumikit si Alf, huminga ng malalim, at pinakinggan ang tibok ng sariling puso, paalala sa sarili. Hindi na siya ang babaeng madaling manipulahin. Nakaupo sa sofa sa bakanteng silid, naalala ni Alf ang mga araw ng kanyang kasal. Pagpasok sa bahay ng pamilya ng asawa, napansin niya ang mapanuring tingin at mapang-aping salita mula kina Imelda at Yenje, dalawang kapatid ni Rico. Si Rico naman ay nakatayo roon, malamig ang mukha, hindi kailanman ipinaloob ang sarili upang ipagtanggol siya laban sa karahasan ng pamilya. Tandaan mo, kapag pumasok ka sa bahay na ito, ako ang reyna. Huwag mong asahan na may boses ka rito, minsang sabi ni Imelda, mahigpit at puno ng autoridad. Ngumiti si Alt ng malungkot. Pinilit niyang magtiyaga, magsikap para tanggapin, ngunit ang katotohanan ay malupit, ang kanyang katahimikan at sakripisyo ay hindi pinahalagahan. Sa mata ng pamilya ng asawa, siya ay palaging nasa labas, madaling madura. Kinabukasan, bumalik si Alt sa bahay ng kanyang ina, kung saan natagpuan niya ang aliw at init ng pamilya. Niyakap siya ng kanyang ina, isang matatag na babae na may mata na puno ng pag-unawa at simpatya. Anak, tandaan mo, ang lakas ay hindi nakasalalay sa iba, kundi sa sarili mo, wika ng kanyang ina, mahinahon ngunit matatag. Huminga ng malalim si Alf, ramdam ang bawat salita na parang kuryenteng dumadaan sa puso, nagbibigay lakas sa kanya. Alam niya na upang tumindig, upang hindi muling matabunan, kailangan niyang gawing motibasyon ang sakit, gawing hakbang ang kabiguan. At higit sa lahat, kailangang matutunan ng pamilya ni Rico ang tunay niyang halaga. Ngunit hindi pa ngayon. Sa mga nakaraang taon, tahimik na itinatag ni Alf ang kanyang karera, nag-ipon ng yaman, natutong tumindig sa sariling mga paa. Hindi siya nagpapakita, hindi nagtatanggol, tahimik lamang na naghahanda para sa pagbabalik, upang ipakita sa lahat, ang dating kanilang minamaliit ay ngayon ang taong pipilitin silang yumuko. Sa madilim na silid, tanging liwanag mula sa lampara sa mesa ang nagliliwanag sa seryosong mukha ni Alf. Binuksan niya ang maliit na kahon na ibinigay ng kanyang ina nung kasal, sinusuri ang bawat dokumento. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa kanyang labi. Noong araw na iyon, hawak na niya ang susi sa kalayaan at sa pagpapakita ng kanyang halaga, ngunit hindi pa ang tamang panahon. Pumikit si Alf. Naalala ang pinakamasakit na alaala. Ang mga beses na minamaliit siya ng asawa, ang mapang-aping salita mula sa pamilya ng asawa, ang mga sakripisyong hindi pinahalagahan. Sumakit ang puso niya, ngunit alam niyang walang solusyon sa pamamagitan ng luha. Kailangan niyang maging malakas, matalino. Sinimulan niyang planuhin ang bawat hakbang, bawat detalye. Ari-arian, karera, relasyon, lahat ay magiging kasangkapan upang tumindig, upang lumikha ng kapangyarihan na walang makakatalo. At higit sa lahat, alam ni Alf na hindi na siya babalik sa dati.
Hindi na hayaan ang sinuman na kontrolin ang kanyang buhay. Patuloy ang ulan, mahinang bumubuhos sa bubong. Nakaupo si Alf ng mag-isa. Malayo ang tingin, ngunit puno ng determinasyon ang puso. Ito ay simula pa lamang. Ang bagyong hindi inaasahan ng pamilya ng asawa at ni Rico ay tahimik na nabubuo. At kapag sumiklab, titingnan nila si Alf ng may bagong mata, mata ng paggalang at pagsisisi. Pumikit siya ng huli, huminga ng malalim at bumulong sa sarili, wala nang makatalikod sa akin. Tatindig ako sa sariling mga paa at ipapakita ko sa kanila ang tunay kong lakas. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng hinaharap, ngunit nakaharap pa rin siya sa mga pagsubok, panlilinlang at mga hindi inaasahang pangyayari. Ngumiti si Alf ng malamig, itinaas ang kamay, handa ng harapin ang bagong buhay. Isang buhay na siya ang may kontrol at walang sinuman ang makakatalikod sa kanya. Kinabukasan, ang mahina na sikat ng araw ay sumilip sa bintana, tumama sa bawat sulok ng lumang bahay na tinutuluyan ni Alf matapos ang isang magulong gabi. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at ang pampay na tibok ng puso ng kanyang ina ang maririnig sa sala. Inilapag ni Alf ang kanyang maleta, huminga ng malalim, pagod ngunit hindi sumusuko. Lumapit ang kanyang ina at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Anak, huwag mong husgahan ang lahat batay lang sa nararamdaman mo ngayon. Ang tunay na lakas ay nasa iyo, hindi sa iba. Tumingin si Alf sa kanyang ina, bahagyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang puso ay nagsimulang sumiklab ang isang apoy. Ang mga taong nakalipas na taon ng pang-api, pagmamaliit at pagtataksil ay nagpatibay sa kanya ng hindi niya namamalayan. Sa mga sumunod na araw, sinimulang ayusin ni Alf ang kanyang buhay. Sinuri niya ang bawat dokumento, bawat bank account at bawat papeles ng ari-arian na ipon ng kanilang pamilya. Bawat numero at dokumento ay patunay. Hindi siya nakadepende sa iba at kaya niyang tumayo sa sariling paa. Ngunit naunawaan ni Alf na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pera. Nasa talino, tiyaga at kakayahang obserbahan ang ibang tao. Nagsimula siyang magplano. Paano mapipilit ang pamilya ni Rico na yumuko, ngunit hindi sa pamamagitan ng karahasan o direktang tunggalian. Isang hapon, nakaupo si Alf sa balkonahe. Hawak ang tasa ng mainit na tsaa at tumitingin sa tahimik na kalye. Naalala niya ang mga panahon na minalit siya ni Rico. Mga malamig na salita, mapanuyang tingin, at ang pagwawalang bahala sa kanyang mga pagsisikap at tagumpay. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya, isang beses na maliitin siya, iyon na ang huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kikilos siya ng matalino. Gagamitin niya ang kanyang ari-arian, karera at talino upang baguhin ang sitwasyon at pilitin silang kilalanin ang tunay na halaga niya. Habang nag-iisip, tumunog ang telepono. Isa itong tawag mula sa dating kasosyo, isang taong nagtitiwala sa kakayahan at profesionalismo ni Alf. Ang tawag ay nagbalik sa kanya sa realidad. Ang trabaho at karera ang daan para ipakita ni Alf ang kanyang halaga. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang schedule, makipag-ugnayan sa mahahalagang kasosyo, at magplano ng mga proyekto na kung magtatagumpay, mapapansin ng buong lipunan. Hindi lamang ito trabaho, kundi kasangkapan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ilang linggo ang lumipas, tuluyang nakasabak si Alf. Dumadalo siya sa mahalagang pulong, nagtatanghal ng matatalinong ideya at nakikipag-ugnayan ng maayos sa mga kasosyo. Bawat hakbang at desisyon ay maingat na pinag-isipan. Samantala, ang pamilya ng kanyang asawa ay hindi pa rin napapansin ang pagbabago sa kanya. Iniisip nila na mahina pa rin si Alf, patuloy na minamaliit siya. Naniniwala pa si Rico na hihingi siya ng tulong upang ayusin ang mga gulo na ginawa niya. Ngunit lihim na nagmamasid si Alf. Alam niya ang bawat detalye ng kanilang buhay. Utang, pressure sa trabaho, at hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Bawat impormasyon ay bahagi ng plano niya para makamit ang katarungan. Isang araw, nakatanggap si Alf ng sulat mula sa bangko na nagpapatunay sa matagumpay niyang pamumuhunan. Napangiti siya ng bahagya, malamig ngunit determinadong ngiti. Ito ang unang hakbang sa serye ng mga aksyon na magpapatunay sa pamilya ni Rico. Ang babaeng kanilang minaliit ay ngayon ay isang puwersang dapat kilalanin. Sa gabi,
Pagbalik sa kanyang kwarto, nakaupo si Alf mag-isa. Ang dilim at liwanag ng lampara ay nagpapakita ng kanyang seryosong mukha. Binuksan niya ang computer at inilista ang mga susunod na hakbang. Paghahanda ng proyekto, kalkulasyon sa pananalapi at pagplano kung paano haharapin ang kilos ng pamilya ng kanyang asawa. Sa kanyang puso, nabuo ang matibay na paniniwala. Wala nang sinuman ang may karapatang magdikta sa kanyang buhay. Hindi lamang niya muling natagpuan ang kalayaan, kundi handa rin siyang pilitin ang mga minaliit siya na yumuko. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Isabela, ang babaeng dinala ni Rico sa bahay. Nanginig ang boses nito, nagmamakaawa. Ate Elf, pakibigyan niyo po ako ng pagkakataon. Alam kong hindi madali ang sitwasyon, pero kailangan namin ng tulong. Tahimik lang si Elf at nakinig. Sa puso niya, nag-alab ang galit, ngunit alam niya na ang pinakamahusay na sagot ay katahimikan at pagmamasid. Hindi siya nagmadali sa desisyon. Hayaan niyang ipakita ng kanilang mga aksyon ang katotohanan. Sa parehong araw, nagpasya si Alf na harapin si Rico. Hindi para makipagtalo, kundi upang magtakda ng malinaw na hangganan. Tumingin siya sa mga mata nito, kalmado ngunit matalim ang tinig. Rico, mula ngayon, huwag mong isipin na babalik ako o madaling manipulahin. Wala akong utang sa iyo. Lahat ng mangyayari mula ngayon ay resulta ng iyong mga kilos. Nagulat si Rico, hindi makapaniwala sa malakas na pagbabago kay Alf. Sanay siyang tahimik at sumusunod, ngunit ngayon, ang babaeng minaliit niya ay naging isang tao na hindi matitinag. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Alf sa kanyang kwarto, nakaupo sa tabi ng bintana at tumitingin sa mahinang ulan. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay hindi kasiyahan, kundi determinasyon. Nagsisimula pa lamang ang lahat. Ang pamilya ng kanyang asawa, si Rico at pati si Isabela ay malapit ng maunawaan. Ang babaeng minaliit nila ay ngayon ay isang karibal na hindi dapat maliitin. Sa puso ni Alf, paulit-ulit ang isang pangungusap. Wala nang sinuman ang may karapatang lampasan ako. Ako'y tatayo ng matatag at sa araw na iyon, titingnan nila ako ng ibang mata. Habang gabi na, patuloy ang pag-ulan sa bubong. Pumikit si Alf at iniisip ang hinaharap. Isang hinaharap na siya ang may kontrol sa kapalaran at wala nang makahadlang. Kahit sa mga susunod na pagsubok, alam niya na handa na siya, mas malakas, mas matiisin at mas matalino kaysa sa inaasahan ng iba. Ang sikat ng umaga ay sumisilip sa pamamagitan ng kurtina. Ngunit sa puso ni Alf, wala nang bakas ng kahinaan. Pagkatapos ng mga linggong tahimik na pagbuo ng estratehiya, panahon na para kumilos ng lantaran. Lahat ay may ngat na inihanda. Mga ari-arian, proyekto, pinansyal na impormasyon ng pamilya ni Rico, at pati na rin ang mga utang na lihim na nilikha ni Rico kay Isabela. Pumasok si Alf sa kanyang bagong opisina, ang lugar kung saan sinimulan niyang buuin muli ang kanyang karera. Moderno at eleganteng espasyo, ngunit bawat sulok nito ay sumasalamin sa kanyang determinasyon at lakas ng loob. Hindi lamang ito isang lugar ng trabaho, kundi isang platform upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa unang araw pa lamang ng kanyang pagbabalik, sinalubong ni Alf ang isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga dati niyang kasosyo. Naka-esmeralda siyang suit. Banayad ang makeup ngunit matalas ang dating. Pagpasok niya sa silid, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hindi dahil sa kanyang presensya, kundi sa kanyang kumpiyansa, kalmado at autoridad. Magandang araw sa lahat, salamat sa pagdating. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang espesyal na proyekto, isang oportunidad na hindi natin dapat palampasin. Panimula ni Alf, matatag at puno ng paniniwala. Inilahad niya ang bawat numero, bawat pagsusuri, inaasahan kita at panganib. Lahat ay maingat na inihanda. Tahimik na nakinig ang buong silid at agad sumunod ang malakas na palakpak. Napangiti si Alf ng bahagya. Dumating na ang unang tagumpay. Ngunit higit sa lahat, hindi pa rin alam ng pamilya ni Rico ang nangyayari. Nananatili silang naniniwala na siya ay mahina, umaasa at walang kakayahan na harapin ang buhay. Hapon iyon, nakatanggap si Alf ng balita mula sa isang lumang kakilala tungkol sa krisis pinansyal na kinakaharap ni Rico at ng kanyang pamilya.
Kahit na sinikap ni Rico na itago, parami ng parami ang utang at malapit nang dumating ang mga babautang upang kolektahin ang kanilang pera. Hindi agad nakialam si Alf. Alam niyang ang katahimikan at pagmamasid ay magpapalantad sa kanila sa kanilang sarili. Handa siya, hakbang-hakbang, para sa tamang panahon. Lahat ay magiging sa kanyang kontrol. Isang gabi, habang mahinang umuulan, tumawag si Isabela, nanginginig ang boses at puno ng paghingi. Ate Alf, tulungan mo po kami. Hindi na namin alam ang gagawin. Nalilito si Rico, parami na ang utang at di ko alam paano ayusin ang lahat. Tahimik na nakinig si Alf, bahagyang tumango lamang. Alam niya sa sarili na ang pagtulong sa tamang pagkakataon ay hindi tanda ng kahinaan. Kailangan lamang niyang ipakita ang kapangyarihan sa tamang sandali upang maunawaan nila kung sino talaga ang may kontrol. Kinabukasan, dumalo si Alt sa isa pang mahalagang pagpupulong. Sa conference room, nakatutok sa kanya ang lahat ng kasosyo at mamumuhunan. Bawat numero, bawat plano ay tumpak sa detalye. Hindi lamang niya sila napaniwala, kundi hinangaan ang kanyang kakayahan at talino sa pamumuno. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na proyekto. Habang inihahanda ni Alf ang mga susunod na hakbang, napagtanto ng pamilya ni Rico na ang taong dati nilang minamaliit ay isang tunay na boss. Si Rico, na dati kumpiyansa sa kapangyarihan at kayamanan, ngayon ay nahaharap sa matinding katotohanan. Si Alf ay hindi lamang malaya, kundi mas malakas kaysa sa inaakala niya. Hindi na niya makokontrol ang babae, at ang lahat ng plano niya ay maaring baligtarin ni Alf. Ilang linggo ang lumipas, nagpasya si Alf na harapin ang pamilya ng asawa ng harapan. Hindi upang makipag-away, kundi upang makita nila ang kanyang buong pagbabago. Nakamatidyong asul na damit, malamig ngunit maningning ang tingin, pumasok siya sa silid kung saan naghihintay sina Imelda, Yenje at Rico. Tahimik ang silid. Nakatuon lahat ng mata kay Alf, ngunit sa pagkakataong ito, hindi pang insulto kundi pagkabigla at takot. Tumayo siya at nagsalita, kalmado ngunit matalas. Magandang araw sa lahat. Alam ko na hindi niyo ako nirerespeto noon, pero simula ngayon, sapat na ang aking pagtindig. Wala nang makakatalikod sa akin. Tahimik ang buong silid. Nabigla si Rico, hindi inaasahan na ang babaeng dati mahinahon at tahimik ay magiging ganito kapangyarihan at hindi mahulaan. Hindi lamang sa salita nagtapos si Alf, ipinakita niya ang listahan ng ari-arian, proyekto at kontrol pinansyal na hawak niya. Bawat detalye ay nagulat ang pamilya ni Rico. Napagtanto nila na ang lahat ng kapangyarihang iniisip nilang hawak ay nasa kamay na Nate. Si Isabela, na nakatayo sa tabi ni Rico, nanginginig habang tinitingnan siya. Sa unang pagkataon, naunawaan niya na si Alf ay hindi isang kalaban na puwedeng apiin. Kahit si Rico, bagaman pilit itinatago ang emosyon, hindi na maitago ang tot at pagsisisi. Pagkatapos ng pagpupulong, umalis si Alf ng may tiwala sa bawat hakbang. Alam niya sa sarili na ang susunod na hakbang ay mas malaking hamon. Ipakita kay Rico at sa kanyang pamilya ang kahihinatnan ng kanilang maling gawain, habang pinananatili ang dignidad at kalinawan ng sarili. Sa gabi, bumalik si Alpha sa bahay ng kanyang ina, nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang kumikislap na lungsod. Napangiti siya, hindi sa kaligayahan, kundi sa determinasyon at lamig ng isang taong bumangon mula sa pagkatalo. Pumikit siya at bumulong sa sarili. Ito pa lamang ang simula. Kapag natuklasan nila ang buong katotohanan, wala nang dududa sa aking lakas at talino. At sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapatawad sa sinumang minamaliit ako. Lumubog ang gabi, mahinang patak ng ulan sa bubong. Alam ni Alf na darating ang mas malakas na bagyo, ngunit ngayon, handa na siya. Hindi na ang dating mahina, kundi isang matatag, matalino, at makapangyarihang mandirigma. Sa umaga na iyon, ang lungsod ay nababalot pa rin ng mahinang ulap, ngunit sa isip ni Alf, isang perpektong plano ang nabuo na. Alam niya na walang mas makapangyarihan kaysa mapilit ang mga taong minsang minalit siya na harapin ang katotohanan gamit ang kanilang sariling mga mata. At dumating na ang tamang oras. Si Rico at ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng paggabangkarote. Patuloy ang pagtawag at pagpapadala ng sulat ng mga nagpapautang.
At may mga banta pa na personal silang pupuntahan upang kunin ang kanilang ari-arian. Natataranta sila, hindi alam kung paano ayusin ang sitwasyon. At si Alf, ang babaeng kanilang minaliit, ang tanging daan para makaligtas sa krisis. Pumasok si Alf sa lumang mansyon ng pamilya ng kanyang asawa na minsang naging entablado ng mga pagtatalo, pang-aapi at kahihiyan niya. Ngunit ngayon, naglakad siya na may ibang aura, kumpiyansa, malamig at puno ng kapangyarihan. Napatingin si Rico sa pintuan, nagulat sa kanyang presensya. Alf, ikaw bakit nandito ka? Wika ni Rico, nanginginig ang tinig. Ngunit ngumiti lamang si Alf, hindi sumagot. Ang unang nakasalubong niya ay si Imelda, ang biyenan na naguguluhan at naipit sa mga bumabagong utang. Tiningnan niya ito ng matatag. Naiintindihan niyo na ba ang sitwasyon? Ang lahat ngayon ay malulutas lamang sa pamamagitan ng katotohanan at talino, hindi sa pagmamakaawa o pananakot. Tahimik si Imelda, hindi makapagsalita. Ang presyon mula sa tagumpay at kapangyarihan ni Alf ay nagpatigil sa kanya at napilitang yumuko. Sinimulan ni Alf ang pagpapaliwanag ng listahan ng mga utang, mga nagpapautang, at mga potensyal na panganib. Malamig ngunit determinado ang kanyang tinig. Rico, ang lahat ng ginawa mo sa nakaraan ang nagdala sa inyo sa sitwasyong ito. Ngunit maaari ko kayong tulungan sa isang kondisyon lamang. Kilalanin ninyo ang lahat ng pagkakamali at tanggapin ang pananagutan sa inyong mga desisyon. Namangha si Rico. Hindi niya inasahan na ang babaeng dati niyang minalit ay may ganitong kapangyarihan. Wala na ang karaniwang kayabangan, tanging panghihina at pagsisisi. Si Isabela, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi makatingin kay Alf. Napagtanto niya na lahat ng palusot at lihim na plano ay wala nang silbi sa harap ng talino at kapangyarihan ni Alf. Hindi lamang salita ang ginawa ni Alf. Ipinakita niya ang konkretong solusyon sa pagbabayad ng utang, malinaw na paghahati ng responsibilidad sa bawat miyembro ng pamilya. Bawat numero at mungkahi ay nagdulot ng respeto at pagkilala sa kanyang kakayahan. Umabot sa sukdulan ng buksan ni Alf ang isang financial file na lihim niyang inihanda, kasama ang mga ari-arian at pamuhunan na akala ng pamilya ng asawa niya ay wala siya. Nang makita nila ang totoong halaga, kitang-kita ang pagkagulat at pagsisisi sa mukha ng bawat isa. Si Imelda na may luha sa mata, sa wakas ay napabulong. Alf, nagkamali kami. Talagang minaliit namin ang iyong halaga. Si Rico na nakatayo sa tabi ay nakababa ng ulo unang beses sa buhay na tahimik na sumuko. Alam niyang wala ng ibang paraan kundi tanggapin ang katotohanan at itama ang mali. Hindi nagpakita ng galit o kasiyahan si Alf. Alam niya na ang layunin ay hindi paghihiganti, kundi ipakita ang kanyang halaga at pilitin silang managot. Tahimik niyang sinabi, "Mula ngayon, huwag ninyong isipin na maaring minaliit ninyo ako o sino paman. Bawat kilos ay may kakibat na epekto." Pagkatapos noon, umalis siya sa mansyon, iniwan ang pamilya ng asawa na nagulat, yumuko at kinilala ang katotohanan. Puno ng pagsisisi ang kanilang mga mata, ngunit natutunan ni Alf ang kahalagahan ng distansya, katahimikan at lakas. Pagbalik sa bahay ng kanyang ina, naupo si Alf sa tabi ng bintana at pinanood ang ulan. Sa kanyang puso, walang kasiyahan, tanging kapayapaan at determinasyon. Alam niya na nagsisimula pa lamang ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan at kalayaan. Ngumiti siya at bulong sa sarili. Maaring minalit, maaring pagtataksilan, ngunit wala nang may karapatang lampasan ako. Patuloy akong magiging matatag, hindi hayaan na kontrolin ang buhay ko ng iba. Habang bumabalot ang gabi at marahang bumubuhos ang ulan, sa isip ni Alt ay nabuo ang isang bagong bagyo, puno ng pangako at hamon. Alam niya na darating ang mga dramatikong pagkakataon, kung saan kailangan niyang gamitin ang talino, tapang at nakatagong lakas upang harapin ang lahat at patunayan na ang babaeng minsang minaliit ay kayang tumayo sa lahat. Maagang umaga, sumisilip ang sikat ng araw sa bintana, ngunit tahimik pa rin ang loob ng bahay ni Alf. Tanging huni ng hangin ang maririnig. Kalmado ang kanyang puso, ngunit bawat selula ay puno ng determinasyon. Ngayon ang araw ng desisyon, araw na haharapin ni Alf ng direkta si Rico at Isabela. At sa pagkakataong ito,
Wala ng puwang para sa kompromiso. Maingat ang paghahanda ni Alf. Nakamatinding asul na damit, banayad ngunit matalimang makeup, kumpiyansa ang tingin at maingat ang bawat salitang bibigkasin. Lumabas siya sa bahay ng ina, sumakay sa isang eleganteng sasakyan, hindi para magpakitang gilas, kundi upang ipakita ang likas na kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Nasa isang marangyang kapehan sina Rico at Isabela, kung saan madalas silang makipagkita sa mga kasosyo at talakayin ng utang. Nang dumating si Alf, nagulat ang dalawa. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang lumapit. Hindi upang humingi o magpakahinahong, kundi upang pilitin silang harapin ang katotohanan. Umupo si Alf, malamig ngunit matalimang tingin. Kailangan nating mag-usap ng tapat. Wala ng kasinungalingan. Wala ng pagtatakip. Nanginginig si Rico. Hindi makapagsalita. Si Isabela naman ay nanginginig na pagtanto na lahat ng kanilang panlilinlang at taktika ay wala ng saysay sa harap ni Alf. Sinimulan ni Alf na ilahad ang bawat pagkakamaling nagawa nila. Mula sa lihim na pag-utang, pabayaan ang responsibilidad, hanggang sa unti-unting paghulog sa kanilang pamilya sa krisis. Maingat ngunit malakas ang kanyang pananalita, parang isang dalubhasang abogado, at wala silang magawa kundi yumuko sa katahimikan. Rico, inakala mong matalino ka, inakala mong mahina ako. Pero ngayon, dapat mong maintindihan na bawat kilos ay may kapalit, sabi ni Alf, nakatingin ng diretso sa kanya. Nagtangka si Rico na manatiling kalmado, ngunit puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Unang beses niyang naramdaman na nawalan siya ng ganap na kontrol. Hindi nagtatapos sa salita si Alf. Ipinakita niya ang mga konkretong ebidensya ng ari-arian at pinansyal. Lahat ng lihim niyang inihanda nitong mga nakaraang panahon. Bawat numero, bawat dokumento ay maayos na inayos at malinaw. Hindi nila maitatanggi o maikakaila. Nanginginig si Isabela habang tinitingnan ang mga dokumento, hindi na makalaban o magsinungaling. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na napakalakas ni Alf at lahat ng dating panlilinlang ay naglaho na lamang. Umabot sa rurok ng ilahad ni Alf ang huling opsyon. Maari ko kayong tulungan na makalabas sa krisis. Pero lamang kung aminin ninyo ang lahat ng pagkakamali, haharapin ang katotohanan, at mananagot ng buong buo. Kung hindi, babagsak ang lahat at kayo mismo ang haharap sa kahihinatnan. Tahimik ang paligid. Nakatingin si Rico sa mata ni Alf. Unang beses nakaramdam ng takot at pagsisisi. Gusto niyang kontrahin, ngunit hindi niya magawa. Si Isabela ay nanginginig, may luha sa mata. Napagtanto na wala ng daraanan na linyang ligtas para sa kanila. Lumabas si Alf sa kapehan, matatag ang bawat hakbang, malamig ngunit walang galit. Alam niya na ang katahimikan at lakas ng kanyang sarili ang nagpilit sa kanila na yumuko. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi lamang nakatakas sa nakaraan, kundi hawak na ang kontrol sa sariling hinaharap. Pagbalik sa bahay ng ina, nakaupo si Alf sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ng ulan sa labas. Napangiti siya, hindi sa tagumpay, kundi sa kapayapaan sa puso. Napatunayan niya, ang bababayang minsang mahina at minamaliit, ngayon ay matatag, malaya at mas malakas kaysa kanino man. Sa isip ni Alf, isang paalala sa sarili. Wala nang makakatalikod sa akin. Ang buhay na ito, ako ang may hawak ng kapangyarihan. At mula ngayon, wala nang makakasakit sa akin, kahit si Rico o Isabela. Ang sariwang umaga ay sumilip sa bintana ng bagong apartment ni Alf, tumama sa malinis at maayos na sahig. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng enerhiya, isang espasyong ganap na sa kanya, kung saan walang sinuman ang makaka-intervene o makakapagdikta. Pagkatapos ng mga araw ng pagtapat kay Rico at Isabela, alam ni Alf na malaki na ang naayos sa nakaraan, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang natitirang bahagi, ang dating pamilya, ang mga epekto ng kanilang ginawa, at kung paano sila matututo na managot sa sarili. Tumawag ang dating biyenan. Mahina ang tinig niya, ngunit puno ng pagsisisi. Alf, anak, maari mo ba kaming tulungan ng huling beses? Napagtanto na namin ang lahat ng pagkakamali. Nag-isip si Alf sandali bago kalmadong sumagot. Ina, tutulungan ko, pero sa pagkakataong ito ay para matuto silang tumayo sa sariling paa, hindi para iligtas sila ng iba.
Lahat ng kahinatnan ay dapat silang harapin mismo. Gumawa siya ng detalyadong plano. Turuan silang pamahalaan ng utang, i-restructure ang pananalapi, at harapin ang mga nagpapautang. Sa unang pagkakataon, kailangang harapin ni Rico at Isabela ang hamon ng mag-isa, hindi na umaasa sa kanya o sa iba para lutasin ang problema. Ang prosesong ito ay puno ng tensyon at pagsubok. Sa mga unang araw, nahirapan si Rico at Isabela, nadismaya at minsan gusto ng sumuko, ngunit sa patnubay ni Alf, unti-unti nilang naunawaan. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa iba, kundi sa sarili. Isang hapon, pumunta si Alf sa bahay ng dating biyenan, kung saan sinusubukan ng pamilya na ayusin ang kanilang pananalapi at harapin ang mga nagpapautang. Nakakagalak na makita ang mga dating mayabang na tao, ngayon ay yumuyuko at natututo ng responsibilidad. Maingat na sinabi ni Alf kay Isabela, "Ngayon, kailangan mong tumayo sa sarili mong lakas. Kailangan ding makita ng anak mo na ang ina niya ay matatag, hindi umaasa sa iba." Tumango si Isabela. May luha sa mata. Unang beses niyang naramdaman ang lakas ng pagiging independent at responsible. Samantala, hindi nakalimot si Alf sa sarili. Bumalik siya sa trabaho, ipinagpatuloy ang bagong proyekto, pinalawak ang karera, at natutunan ang magmahal sa sarili. Bumili siya ng maliit na apartment para sa ina. Inalagaan ito at lumika ng payapang kapaligiran na puno ng pagmamahal. Sa gabi, nakatayo si Alf sa balkonahe, pinagmamasdan ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Ngumiti siya at bulong sa sarili. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagwawagi laban sa iba. Ito ay kakayahang bitawan ng nakaraan, magpatawad at mamuhay ng buo para sa sarili. Ang kwento ni Alf ay naging makapangyarihang aral. Kahit na ikaw ay taksilan, minahalitan o nasaktan na malalim, maaari ka pa ring bumangon. Kontrolin ang sarili mong buhay at matagpuan ang ganap na panloob na lakas. Ganap na siyang nakalaya sa nakaraan, hindi na nakadepende sa galit o sa iba. Bawat desisyon at kilos ay sa kanya. At mula ngayon, mamumuhay si Alf ng malakas, malaya at puspos ng kabutihan. Noong araw na iyon, ang lungsod ay nababalot ng malungkot na ulap at hamog na parang sumasalamin sa damdamin ng mga dating naniwala na may karapatang kontrolin ang buhay ni Alf. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babaeng minsang minamaliit ay hindi na hayaang lumampas sa kanya ang sinuman. Pumasok si Alf sa opisina ng isang mahalagang kasosyo sa negosyo kung saan inimbitahan siyang magpresenta ng isang proyektong sinusubaybayan ng buong lungsod. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi dahil sa awa o pagdududa, kundi sa paghanga at pagkamangha. Ang presentasyon ni Alf ay hindi lamang tungkol sa pinansya o proyekto. Ito ay buhay na patunay ng kakayahan, talino at kapangyarihan ng isang malayang babae. Ipinakita niya ang bawat numero, bawat estratehiya, malinaw at matalim. Lahat ng mahihirap na tanong ay sinagot niya ng kalmado, pinapakita na wala nang makakatingin sa kanya ng minamaliit. Samantala, sina Rico at Isabela, na minsang inisip siyang mahina, nakaupo sa likuran, tahimik at nakayuko. Sa unang pagkakataon, naunawaan nila ang buong lakas ng loob at talino na kanilang pinabayaan. Nang matapos ang presentasyon, bumuhos ang palakpak mula sa mga dumalo. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya ng may paggalang. Sa sandaling iyon, alam niya na nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Lumabas si Rico, sinubukang magsalita, ngunit mahinang tumugon si Alf. "Rico, wala nang sasabihin pa sa pagitan natin. Napatunayan ko ang aking halaga, hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko at sa mga karapat-dapat." Nakatayo si Isabela sa tabi niya, may luha sa mata, at napagtanto na lahat ng plano at panlilinlang ay walang kabuluhan sa harap ng tunay na kapangyarihan ni Alf. Ngunit ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang araw na tagumpay. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinatunayan ni Alf na ang pagiging independyente, talino, at kakayahang kontrolin ng emosyon ay ang pinakamatibay na kakapangyarihan. Bumili siya ng sariling maliit na apartment, inalagaan ang kanyang ina, at pinanatili ang trabaho sa mga proyektong ambisyoso. Nalaman niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi pagpaparusa sa iba, kundi ang kakayahang kontrolin ng sariling buhay at mamuhay ayon sa sariling nais.
Isang gabi, nakatayo si Alt sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw sa kalye. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan, pagtataksil, pang-aapi, sakit at pagsisisi ng dating pamilya. Ngunit wala na siyang galit. Sa halip, naroon ang katahimikan, kumpiyansa at ganap na lakas ng loob. Sa kanyang puso, isang katyakan. Wala nang makakontrol sa kanya. Wala nang makakalampas sa kanya. Mula ngayon, lahat ng desisyon at aksyon ay kanya na. Ang babaeng minsang minamaliit. Ngayon naging simbolo ng lakas, kalayaan at karangalan. Lumubog ang gabi, pumikit si Alf, huminga ng malalim. Nalampasan na niya ang bagyo ng buhay. Nalampasan ang mga taong minsang hinamak siya. At ngayon, handa na siyang harapin ang bagong kabanata. Puno ng kapangyarihan, kalayaan at kapayapaan. Napangiti siya, bumulong sa sarili. Ito pa lamang ang simula. Patuloy kong ipamumuhay ang sarili ko, matatag, may dangal, at wala nang makakalog sa akin muli. Ang apartment ni Alf ay natatabunan ng liwanag ng umaga. Punong-puno ng sigla, ngunit tahimik, na parang mismong kaluluwa niya. Payapa, ngunit hindi mahina. Pagkatapos ng mga araw na tinulungan ng dating pamilya niyang tumindig sa sariling paa, napagtanto ni Alf na ang pagpapatawad ay hindi pagtanggap sa nakaraan, kundi kapangyarihang magpatuloy. Nagdesisyon siyang harapin ng direkta ang lahat ng taong minsang sumakit sa kanya. Hindi para maghiganti, kundi upang ipakita na siya ay mas malakas na ngayon. Isang hapon, pumunta si Alt sa dating bahay ng asawa, kung saan sina Rico at Isabela ay nahihirapan sa utang at presyon mula sa mga nagpapautang. Nang pumasok siya, tumingin ang lahat sa kanya. Halong takot at paghanga ang mga mata nila. Tahimik ngunit matatag ang sabi ni Alf. Ito na ang huling pagkakataon na ako'y makikialam. Mula ngayon, lahat ng desisyon at kahihinatnan ay sa inyo na. Hindi na ako magliligtas pa. Yumuko si Rico, hindi makapagsalita. Mahigpit na hawak ni Isabela ang kamay ng anak. Napagtanto na ang dating pag-asa at pagdepende ay wala ng saysay. Sinimulan ni Alf na suriin ang kabuuang sitwasyong pinansyal, ang mga tumutulong na utang, at ang mga pagkukulang sa pamamahala, at isa-isang ipinaliwanag ang tamang solusyon. Bawat salita niya ay matalim, malinaw, at hindi mapapasubalian. Sa unang pagkakataon, nakita ng dating pamilya ang tunay na talino at kapangyarihan ni Alf, ang babaeng minsang minamaliit nila. Matapos ang pagpupulong, umalis si Alf, iniwan ang isang pamilya na kailangang tumindig sa sariling paa at managot sa bawat kilos. Alam niya na ito ang karapat-dapat na wakas sa mga taon ng pang-api at pagpagpabaya. Pagbalik sa kanyang apartment, napagtanto ni Alf na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa sarili. Naglaan siya ng oras sa kanyang ina, inalagaan ang kalusugan at damdamin nito. Sa mga mata ng ina, nakita niya ang pagmamalaki at kaligayahan, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o kapangyarihan. Sa gabi, nakaupo si Alt sa balkonahe, humigop ng mainit na tsa, pinagmamasdan ng lungsod na puno ng ilaw. Napangiti siya at bumulong sa sarili. Ngayon, tunay na ako'y malaya. Walang makakontrol sa akin, walang makakalampas sa akin. Ang aking lakas ay hindi nagmumula sa pera o kapangyarihan, kundi sa kakayahang kontrolin ng sarili, magpatawad at magpatuloy. Ang rurok ng kwento ay ang sandali kung saan si Alf ay nakatayo sa pagitan ng kapangyarihan at pagpapatawad. Tinitingnan ng lahat ng minsang humamak at nagtaksil sa kanya. Ngunit wala ng galit. Lahat ng desisyon at aksyon niya na ngayon ay kanya na. Ang kwento ay nagbibigay inspirasyon. Kahit nakaranas ng pagtataksil, sakit o kawalang katarungan, ang tao ay kayang bumangon, mangasiwa sa sariling buhay, at matuklasan ang lakas ng loob upang magpatuloy. Napatunayan ni Alf, ang pagpapatawad ay hindi nagpapahina, kundi ito ang pinakamalakas na kapangyarihang maaaring taglayin ng isang tao. Maagang umaga, ang sikat ng araw ay sumilip sa bintana ng bagong apartment ni Alf, tumama sa malinis at tahimik na sahig. Ang espasyong ito ay kanyang sariling mundo, kung saan walang sinuman ang may karapatang manghimasok at siya ang ganap na may kontrol sa sariling buhay. Nagising si Alf, huminga ng malalim, ramdam ang kapayapaan matapos ang mahabang taon ng unos. Ang nakaraan, puno ng sakit, pagtataksil at pagkawasak ay nanatili na lamang bilang alaala,
Wala ng kapangyarihang makapanghimasok sa kanya. Ngayon, nakatanggap si Alf ng tawag mula kay Rico, ang dating asawa, na ngayon ay nakatayo ng mag-isa matapos ang mga pagkabigo at pagsubok na pinamunuan mismo ni Alf upang matutunan nilang managot sa sarili. Nanginig ang tinig ni Rico. Alf, salamat sa lahat. Ngunit alam ko, wala ka ng kinalaman sa akin ngayon. Ngumiti si Alf at kalmadong sumagot. Tama, Rico. Pinatawad kita, ngunit hindi na ako naroon upang iligtas ka. Ang buhay ay sa akin, at para sa akin ko ito isasabuhay. Ito ang sandali ng ganap na kapangyarihan at pagpapatawad. Wala ng galit, wala ng impluensya sa kanya ang nakaraan, ngunit nanatili ang kanyang dignidad at lubos na lakas. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinalalago ni Alf ang kanyang karera, pinalalawak ang mga proyekto, at tinutulungan ang mga taong tunay na karapat-dapat. Inalagaan niya ang kanyang ina at nilikha ang isang kapaligirang puno ng pagmamahal at kapayapaan. Isang hapon, nakatayo si Alt sa balkonahe, pinagmamasdan ng lungsod na kumikislap sa mga ilaw at napagtanto. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagpapahiya ng iba, kundi sa kakayahang bumangon mula sa sakit, kontrolin ang sariling buhay, at mamuhay ng totoo sa sarili. Ang mga minsang nagmaliit o nagtaksil sa kanya ay ngayon ay kinakaharap ang bunga ng kanilang mga ginawa. Habang si Alf ay nagsisimula ng bagong yugto ng buhay, puno ng kapangyarihan at kalayaan. Ang pinakamataas na rurok ng kanyang kwento ay ang ganap na paglaya ng kanyang kaluluwa. Pinatawad niya sina Rico at Isabela, ngunit hindi na bumalik sa nakaraan. Ipinakita niya na ang sariling halaga ay hindi nakadepende sa iba, kundi sa kakayahang maging independent, matalino at matatag. Siya ay naging huwaran ng kalayaan, lakas at kabutihan, fast patunay na ang mga kababaihan ay kayang bumangon at pamahalaan ang kanilang buhay, kahit na minsang nakaranas ng pagtataksil o sakit. Sa pagdating ng gabi, nakaupo si Alf kasama ang kanyang ina, humigop ng mainit na tsaa at pinapakinggan ang hangin na dumadaan sa balkonahe. Sa kanyang puso, ramdam niya ang ginhawa at kabuuan. Lahat ng galit, puot at sakit ay naiwan na sa nakaraan. Ngumiti siya at bulong sa sarili. Ngayon, ako ay tunay na malaya. Buhay ko ay para sa akin, para sa mga karapat-dapat, at para sa aking kaligayahan. Ang lahat ng pagsubok sa nakaraan ay nagpatibay lamang sa akin. Ang kwento ni Alf ay nagtatapos sa isang makapangyarihang mensahe. Kahit na maranasan ng pagtataksil, sakit o kawalan ng katarungan, maari pa ring bumangon ang tao, pamahalaan ang sariling buhay, at matagpuan ang panloob na lakas. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan na maari mong taglayin. Mula sa isang taong minahalitan at minaliit, si Alf ay naging simbolo ng lakas, kalayaan at kabutihan. Hindi na siya pinanghinaan ng nakaraan, at mula ngayon, bawat araw ng kanyang buhay ay puno ng kapayapaan, kabuluhan at kasaganaan.